riches. How the world view money. Paano ba tignan ng mundo ang pera? Ibig sabihin, halos lahat ng tao, or maging tayo, ganito ang tingin natin sa pera. Number 1, survival and basic needs. Pag wala kang pera, para kang hindi matayin, di ba? Pag wala kang pera, lagi nila sasabihin, pag wala kang pera, wala kang makain. Kasi kailangan mo mabuhay, kaya kailangan mo ng pera, kasi kailangan mo makabili ng pagkain. Tama po ba? Yan ang pananaw natin. Kaya minsan, kapag tayo nagigising sa umaga, hinahanap natin isang pera eh. Hindi na maniwala ko kung may laman ba. Diba? Pambili. Ano ba yung ano? Minsan, inisip mo, mamamalingki ka. Pumunta ka sa groceries. Tama po ba? Kasi you want to survive every day. Okay? Lalo na kung may bayarin ka, no? Kailangan makapag-aral yung anak ko. Uy, kailangan may pabayaran ako ganito, kuryente, tubig, and everything for us to survive. Which is tama naman. Kailangan natin. Tama po ba? And another thing is economic exchange. Kailangan natin ng pera kasi traded. Pag may kailangan kang bibilihin, kailangan mo ng pera kapalit nun. Tama po ba? The services, kailangan mo ng serbisyo, kailangan mo ng pera para ipalit doon sa gusto mong magkaroon ka. Tama po ba? Kaya dapat nga ang pera, sabi nga sa Bako Sentral, hindi nga dapat yan in-reward o pinakago. Kailangan umiikot po ang pera. That's the purpose of money. Okay? Kailangan umiikot yan. Economic exchange. Another thing is social status. Ito. Sabi nga nila, minsan, nakukuha mo ang respeto ayon sa social status. Diba? Kapag may pera ka, marami kang kaibigan. Kapag may pera ka, ginagalang ka. Kapag may pera ka, para mataas ang tingin sa'yo. Tama po ba? Nangyayari po ba yan ngayon? Diba kapag may pera, kailangan minsan, nandiyan yung corruption, nandiyan yung mga bagay na hindi magaganda, kasi ganun ang tingin ng tao sa pera. Kapag may pera, tingin natin siya yung hari, tingin natin nasa kanya yung kapangyarihan. Sabi nga nila, he who has the gold rules. Diba? Kung sino yung may pera, siya yung ano. Minsan sa pamilya, kung sino yung may pera, kahit hindi naman siya yung panganay, siya yung nasusunod. Tama po ba? So, nangyayari, kaya ang gulo-gulo po. Okay? Pero meron tayong topic dyan. Okay? Kasi hindi lang naman patungkol about sa paano natin pahalagahan or pangasiwaan yung pera, but also on the latter part of this sermon for the month of July, we'll be talking about that, kung gaano ito nakaka-apekto sa mga relationships natin. Maraming nasisira dahil sa pera. Okay? Ito ang isa sa mga social status. Kapag maganda yung malaki yung network mo, di ba, ginagalang ka ng tao, yung pabor, mga sayo, kasi ganun ang tingin natin sa pera. Material possessions. Kailangan magkaroon ka nito. Diba? Kaya nga, nagsisave ka, kasi ayaw mo dumating sa panahon na kapag matanda ka na, kapag hindi mo na kaya magtrabaho, kailangan meron ka may papamana. Diba? Sa mga anak mo, there's nothing wrong with that. Okay? Pero kung ang tingin mo sa pera, ilagi mo, para kailangan, meron akong ano, kailangan itatabi ka na itatabi, natakot ka na sa future mo. Na para pang walang security. Okay? Or sinasabi mo na parang napaka-insecure mo sa sarili mo na that you want to place your security doon sa pera. Okay? Meron nga ako kilala, talagang nag-ano siya naman ng pera niya. Kasi nung unang panahon, mahirap po. Kaya ngayon po, meron siyang yung talagang iniipon niya yung pera niya. Kaysa kami magpunta, dala-dala niya yung pera niya. Tapos meron siyang cabinet, talagang kinakandado niya pa. May katina pa po yun. Ganun po yun. Material possession. Talagang, naposes na siya ng pera. Okay? And then, competition and achievement. Minsan yan yung tingin nila sa pera. Parang, it's an achievement. Kaya may kita natin, di ba, sa Forbes, sa magazine, merong top 10 billionaires, top 10 millionaires dito sa bansang Pilipinas. Sino yung mga top 10? Di ba? Sila Villar, mga C brothers and sisters. Di ba? Sila Yuchenko, sila Ayala. Di ba? Kasi nagpapalitan na ganyan. Kasi parang achievement para sa kanila. Lalong-lalo na ngayon sa Gen Z. Many of the Gen Zs today most of them are millionaires. Hindi katulad namin ng millennial, no? Talagang nasa kasi kami, may transition na ngayon. Sabi ng mga magulang, mag-aral ka ng muli, mag-ano ka, kailangan mag-ano.
Pero ngayon, iba na po ang Gen Z because they have all the information. Kaya marami po ang nagiging milyonaryo sa kanila. Because they've learned a lot from older generations. The problem is, hindi nila nakikita kung ano yung deeper purpose of being a millionaire or having a great wealth. Okay? Kaya minsan parang kompetisyon. Yan ang palakihan ng nasa milyonaryo. Balang araw, nasa top 10 na ako dyan. Yan ang pinapangarap nila, na mapasali sila doon sa top 10, top 20 ng mga milyonaryo or bilyonaryo. Why? Because for them, money is an achievement. It's a competition. Another thing is happiness. Sabihin nyo nga po, happiness. Yan. Madalas sa atin ito, kapag may pera, masaya. Hindi mo yung katabi mo. Masaya ba? Kapag hindi yan masaya, walang pera yan. Nakangiti yan, may pera yan. Oh. Kalabitin mo, sabihin mo, huwag ka mag-alala, hindi ako mamumutan. Okay? Alam niyo po, madalas, totoo naman talaga naman na masaya tayo kapag may pera. Alam mo po sa corporate mga trabaho ko noon, madalas ako nang loloko ako ng mga ka-opisina ko. Sinasabi ko, MSN. It is a acronym for may sahod na. Ay, sinisend ko yan kahit wala pa. Tapos, kasi sa namin, bawal ang cellphone. So, pag sinabi ko yun, sila magtatayuan, pupunta sila sa locker nila, pupunta sila sa mga gamit nila, titignan nila, mag-check sila sa online banking nila. Tapos magagalit sila sa akin kasi niloko ko sila walang kita-kita ko yung inis nila sa akin. Alam mo, ikaw, ganito. Ganun ang inis nila sa akin. Why? Kasi nga, nag-aatig sila ng pera. Kasi pag sa trabaho, matatamad sila, gano'n. Pero pag nalaman nila may pera, kita mo nakangiti. Di ba? Iba yung saya na ibibigay niya. Pero alam mo, money is more than that. Okay? Hindi lang kagalakan. Yes, gusto ng Lord na maging masaya ka sa pera na kinikita mo. But it's always beyond that. God has a deeper purpose why God wants you to have that money. Okay? Ano naman ang biblical view? Ano naman yung pananaw? Kasi ito yung pananaw natin, pananaw ng mundo. Pero ito yung pananaw ng ating Diyos patungkol sa pera. Tatlo lang, money is seen as a tool. It's just a tool. It's just a paper. Okay? Isang kapan lang sa Tagalog. It is a test of loyalty. Wow. Loyalty kanino? Sa Kanya. Because He is our provider. Amen? Siya yung nagbibigay ng buhay. Aanin mo yung pera kung wala kang pang buhay. Kung hindi ka naman niya binigyan ng hilinga. Right? And a reflection of our values. Saan mo ba nilalagay yung mga priorities mo? Yung mga pagpapahalaga mo sa buhay? Sabi nga, where your treasure is, there your heart will be also. Diba? Kung nasa ng puso mo, nandudoon din ang pera. Kaya kung ang puso mo puro negosyo, ang puso mo puro trabaho, puro sa pera, lahat ng mga bagay, mga resources mo na pupunta doon. Kaya dapat ingatan po natin ang puso natin because God wants us to be wise and know how to manage our money. Why? Because gusto ng Diyos yung mabigyan mo siya ng pagpapahalaga. Amen? And there are 3 things na gusto ko pong i-share sa inyo. Number 1 is God's ownership and our stewardship. Pagdating po sa pera, letter A, God is the ultimate source of all wealth and provision. Lahat ng meron tayo na mabubuti at magaganda galing sa Diyos. Pero hindi lahat ng mabuti galing sa Diyos kasi minsan napaaway, gumagawa ng mabuti pero yung talay nasisira. Pero anything that you needed in your life, God is your ultimate source. Minsan kasi nakikita natin, hindi, Pastor, ang source ko yung trabaho ko. Ang tawag ko doon, channel. Yun ang channel ng blessing mo. Pero ang pinaka-source mo, yung pinaka-ultimate, o kumbaga sa mga gripo natin, di ba may linya yan ng tubig doon? Yung pinaka-source, patayin mo nga yung yung pinaka-ano ng tawag ka natin din, Manila water, yung tawag dito, bright water. Di ba? Pinapatay mo yun. Pag pinatay mo yun,
ang gripo mo. Kahit 10 pa o 20 yung gripo mo, walang lalabas. Why? Because that's your source. Ganun din sa buhay natin. Kailangan makilala mo kung sino yung source ng buhay mo. Kailangan makilala mo kung kanino ba nanggagaling ang pera. Huwag kang masyadong magmamalaki na because you have this job, dahil magaling ka, kaya ka maraming pera. Minsan dumadating po sa punto ng tao na siya ay nagmamalaki, na lahat na gagawa niya, na siya na ang nagiging source instead of God. That's why every day it is important for us to acknowledge, Lord, thank you for the life na ibinigay mo. Lord, thank you sa kalakasan na ibinigay mo sa akin. Kasi itong buhay na ito, itong lakas na ito, itong talino na ito yung nagagamit ko para mag-produce ng pera. Amen po ba? That is why we need to acknowledge that our ultimate source is God. Amen? Philippians 4:19, and my God will meet all your needs according to the riches of His glory in Christ Jesus. Lahat ng pangangailangan mo, inimit ng Lord. Tutugunin ng Lord yung pangangailangan mo. Yan ang pangako niya. Sabi nga niya sa Matthew 6:26, look at the birds of the air. They neither sow nor reap nor gather into barns, and yet your heavenly Father feeds them. Are you not of more value than they? Ito siya ang ating Panginoong Jesus dito na huwag kang mag-worry. Kasi tignan mo yung mga ibon. Hindi wala mong nagpapakain sa kanila. Ang laya-laya nila. Nandiyan na sila lumilipad. It is our Heavenly Father who feeds them. Ikaw pa kaya na ginawa niya na napakahalaga sa kanyang mata? Kung yung mga ibon na nakakakain, ikaw pa kaya? Why? Because He's the one who created us, and He will be the one who will provide for us. Amen? Because God is your provider. Sabihin mo sa katabi mo, God is our provider. Letter P, we are stewards and not owners. Kung alam natin na ang Diyos, sa Kanya nanggagaling ang provisyon, ibinibigay niya yung buhay, binigay niya tayo ng buhay, ng kalakasan, ng talino para makapagawa ng pera or makasurvive or lahat ng pangangailangan natin, mabili natin. Tandaan mo, lahat ng ibinibigay sa'yo ng Diyos, hiram lang yan. Amen? Sabihin nyo nga po, hiram. Diba? Hiram lang yan. Pero hindi ibig sabihin, pinahiram sa'yo ay babaliwalain mo. Kasi ang nagbigay sa'yo ay Diyos. Kaya pangasiwaan mo, manage it wisely. Amen po ba? Kapag nakita mo at nalaman mo na, Lord, thank you. Binigyan mo ako ng kakayahan na maging milyonaryo. Lord, binigyan mo ako ng kakayahan para magkaroon ng thousands or hundreds, millions, or billions. Ibig sabihin, alam ng Lord na ginagawa niya. Dahil alam niya na kaya mo pakasiwaan at pakalagahan yung ginagawa niya. Amen? And do not think of yourself that you are the owner. Na ikaw na ang may-ari. Hindi, ako to eh. No, kapatid, kasi kapag ganyan na nagmamalaki ka, sabi ko nga sa inyo, hiram lang yan. At kapag hiram, pwedeng may karapatan siya magpahiram, may karapatan siya kumain. Ganun din sa buhay natin. Kaya live your life. Hindi lang para sa'yo, live your life that will glorify your Creator, your God. And even the things na pinagkakatiwala sa'yo, even your money, okay? Ang siwaan natin. Doon sa parable of talents sa Matthew 25, to give you a story, nagkwento ang ating Panginoong Jesus sa talinghaga. 3 servant. Yung isang servant, binigyan ng 5. Okay, 5 talent. Pera kasi yun eh. Talent, in their time, yung talent, it's a currency. 5 talents. Yung isa, 2 talent. Yung isa, 1 talent. Umalis yung master nila, hindi nila alam kung kailan babalik. After a long time, bumalik. Nag-account yung master. O yung binigyan ko ng 5 talent, anong ginawa mo? Sabi niya, Master, yung 5, naging 10. Wow, natuwa ang master. Come, sabi niya, welcome thy good and faithful servant. Faithful servant. Good and faithful servant. Yung binigyan naman ng 2 talent,
Sabi niya, Master, meron akong 4. Wow, sabi niya, welcome, good and faithful servant. Pero yung isang servant, ito nangyari, basahin natin. But the master replied, you wicked and lazy servant. Bakit? Anong ginawa? Isa na nga lang yung ibinigay sa kanya, wala pa siyang ginawa, binaon niya. Kaya ang sabi ni Jesus, the master replied, you wicked and lazy servant. Ang sama mo at tamad ka. Sige mo, napakasakit mo, no? Sabihan ka ng tamad at saka napakasama mo. If you knew I harvested crops, I didn't plant and gathered crops. I did cultivate. Why didn't you deposit my money in the bank? At least I could have gotten some interest on it. Sabi ng Diyos, binigyan kita, wala kang ginawa. Darating ang araw, maniningil ako, mag-a-account ako. Walang nangyari. Walang interest. Alam niyo po kasi ganun din ang Diyos. Binigyan tayo ng buhay, binigyan tayo ng mga bagay, pero kung walang nangyayari, alam niyo po bang kasalanan yon? Actually, dito po nang galing yung idea na kapag ikaw ay yung pinanganak na mahirap, tapos namatay kang mahirap, na para kang, ibig sabihin na walang ginawa. Okay, there's nothing wrong being poor. Okay, because being poor is a situation mo, you can glorify God. Pero yung binigyan ka ng maraming pagkakataon at wala kang ginawa, alam niyo po ba na kasalanan yun? Kasi wala tayong ginagawa. Kapag wala kang ginagawa sa mga bagay na ibinigay ng Diyos, alam mo ba ibig sabihin nun? Napaka-ungrateful mo doon sa nagbigay. Wala tayong utang na loob doon sa nagbigay at hindi parang kasalanan niya pa na binigyan niya tayo. Ganun po ang ating nagiging ugali kapag ganun ang ginawa natin at wala tayong ginawa. Kaya ganun na lamang yung sinasabi ng Master dito, you wicked and lazy servant. Then he ordered, take the money from this servant. Kunin na lang yung naging isa na nga lang, kukunin ka. And give it to the one with the 10 bags of silver. Because to those who use well what they are given, even more will be given, and they will have an abundance. But from those who do nothing, even what little they have will be taken away. Sige mo yung prinsipyo na yun? Kaya pala, minsan ang mga mayayaman, lalong yung mayaman, dahil marunong sila sa ibinigay ng Diyos sa kanila. Amen? Kaya pala yung mga masisipag na tao, yung mga marunong sa pera, lalong yung mayaman. Bakit? Kasi ito yung prinsipyo ng ating Panginoon. Kinukuha niya yung mga bagay na nasa sa mga tamad at binibigay niya doon sa mga masisipag. Kasi dito po ang prinsipyo ng Diyos. Kahit naman ikaw, ipagkakatiwala mo ba ang pera mo? Ipagkakatiwala mo ba ang negosyo mo sa tamad? Ano nangyari sa negosyo mo? Diba? Nabaon. Pinautang. Walang nangyari. Hindi mo gagawin yung tama po ba? Gusto natin yung marunong at masipag. Amen po ba? Ganun po ang prinsipyo ng Diyos. He wants you to be good stewards kasi gusto niya meron siyang makita na value na binigyan mo ng pagpapahalaga yung ginawa niya. Kasi ganun ang ating Diyos Sa totoo lang, ang Diyos hindi naman niya kailangan ng ating pera. Pero ang gusto niya makita niya na pinahahalagahan mo yung ibigay niya sa iyo. Amen? Tama po ba? Naintindihan mo ba? And letter C, a call for responsible management and grateful heart. So nakita na natin yung source, nakita na natin na tayo ay stewards, tagapangasiwa. Kaya kapag naman natin na sa Kanya yung source natin sa Lord, at kailangan maging good stewards tayo, kailangan responsable tayo sa binigay sa atin, and at the same time, yung puso natin, dapat tayo ay mapagpasalamat. Grateful ka, kapatid. Amen? Alam mo mga taong grateful, yan yung mga masayahin natin. Kasi, yan yung mga taong nag-expect ng, wow, Lord, thank you. Ibinigay mo. Amen?
Grateful. Wealth from get rich quick schemes quickly disappears. Wealth from hard work grows over time. Kaya kailangan marunong ka mga siwa eh. At kapag hindi ka marunong sa pera at ginagawa mo ay mga bagay na pinaiinisan or pinagagalit ng Diyos, hindi matutuwa ang Diyos. Katulad po nito sinasabi sa Proverbs 13:11. Yung madali ang pera, galit ang Diyos sa ganun eh. Kaya yung mga madali ang pera nawawala. Pero yung nagsisipag overtime, na-enjoy nila yung kanilang kinikita. Kaya alam niyo po nakakalungkot ngayon dahil maririnig niyo sa mga news, yung mga online gambling, yung mga sabog na nangyayari sa atin, maraming pamilya po ang nasisira. Bakit? Kasi ang tingin ng tao, gusto ng madali ang pera. Gusto nila yung buhay nila, mapadali yung pagyaman, mapadali kasi gusto na nilang ma-enjoy. Ngayon na, Lord, gusto ko na, hindi ko na maantay eh. Alam mo bakit? Hindi handa talaga yung puso, hindi handa yung ugali. Kaya alam niyo po, nalulungkot ako kapag ako nagdadrive, naglilibot ako, nakikita ko yung mga Coliseum dito sa San Pedro, sa Binyan, sa Santa Rosa, madalas yan po ay ginagamit sa buhay ko. May event, malaki po. At madalas po, pag nakikita ko po yan, napapadaan ako, ang daming mga tricycle na nakaparada. As in, akala mo talaga parang may event, maraming tricycle. At nalulungkot po ako, bakit? Kasi alam niyo po, yung trabaho na yon, hindi po madaling kitain. Maghanap ng pasahero, naiintindihan ko mga tricycle driver, hindi ganun kadali kumita ng pera. And at the same time, maliit yung kikitain, para sana sa pamilya, dadalhin doon sa sabon. Dadalhin doon sa sugal. Nalulungkot ako, bakit? Ilang pamilya ang mga nag-aantay sa kanila. Ilang mga anak nila ang nag-aaral. Ilang mga anak nila na sana may bawon o may makain sa loob ng eskwelahan, may babayarang project. And yet, we have so many fathers, irresponsible parents, na yung pera dinadala doon sa mga bagay na madaling mawala. Ayaw ng Diyos yun. Ayaw ng Diyos yung madalian na gusto natin, yung mga bagay na isinusugal natin, lalo na ngayon online. And even the kids right now are engaged sa online gambling. Nakakalungkot. Maaga pa lang, nasisimulan na sila sa ugali nila na magsugal online. Why? Kasi it's accessible. And that's why there are so many groups calling for the government na gumawa ng batas para i-abolish yung, tanggalin yung mga ganyang bagay. Dahil napapaligiran na tayo ng mga artista na nagpo-promote, mga influencers na nagpo-promote ng online gambling. And that's really, devastating for families. It destroys a lot of families. Alam niyo, minsan napanood ako na isa sa mga financier ng gambling, wala akong pera kasi nakikita ko yung tumutulong sila. Tumutulong sila sa may sakit, mga ambulansya, and everything. Kaya lang, ilang pamilya ang kailangan mag-suffer dahil lang doon. Tama po ba? Ilang pamilya ang dapat mag-suffer dahil lang sa gambling. Ayaw po ng Diyos na yung ibinigay niya na buhay mo, na lakas mo, at ikaw ay sumahod ka ng pera mo, tapos ibibigay mo lang din sa demonyo. Ayaw kayo yun eh. Diba si Lord nagbigay sa iyo ng lakas, ng talino, nagbigay sa iyo ng trabaho, pinagpipray mo, Lord, bigyan mo ako ng trabaho, binigyan ka ng opportunity, binigyan ka ng negosyo. Nung kumikita ka na, sabi na Diyos, siguro ko dito, binigay ko sa Kanya. Hindi mo masasaktan ng Diyos pag gano'n. Di ba? Nasasaktan siya. Kasi ayaw niyang makita na ang buhay mo ay nasisira. Amen? Let them give thanks to the Lord for His unfailing love and His wonderful deeds for mankind. For He satisfies the thirsty and fills the hungry with good things. Amen? Gusto ng Diyos lalo na magpapasalamat. Kasi tandaan mo, ang Diyos mismo gumagawa lagi ng paraan. Sa araw-araw na may biyaya ang Diyos.
Kapag ikaw ay may nakakain sa hapagkainan, napaka-bless mo, kapatid. Kung ikaw may higaan na matutulugan, napaka-bless mo, kapatid. Kung ikaw ay may dugo, may bahay, may na mamasisilungan, kapag may bagyo, napaka-bless mo, kapatid. And God wants us to be thankful, to be grateful sa mga ganung bagay na kailangan hindi natin maisip na gumawa ng masama. Amen? Na ito ay papahalaga mo kasi alam mong galing sa Kanya. Amen po ba? Amen. And then, second that I want you to tell is the dangers of loving money. Money is not evil. But loving money, doon pumapasok ang evil. Doon pumapasok ang kasalanan. Okay? Love of money is a root of all kinds of evil. Pag sinabing love, ito yung hindi ka makatulog kasi love na eh. Hindi maalis yung tingin mo kasi love mo eh. Diba ganun tayo magmahal? Talagang bibilan mo pa ng kung ano-ano, gagawin mo ang lahat para sa kanya. Ganun din sa pera. Minsan, bibili ka talaga ng bolt. Ay, gusto ko, magandang bolt. Hindi ko mananakawan sa loob ng bahay. Diba? But there's nothing wrong having money. What's wrong is loving money. But those who are not financially ethical and crave to get rich with a compulsive, greedy longing for wealth fall into temptation and a trap and into many foolish and harmful desires that plunge people into ruin and destruction, leading to personal misery. For the love of money, that is the greedy desire for it and the willingness to gain it unethically, is a root of all sorts of evil, and some, by longing for it, have wandered away from faith and pierced themselves through and through with many sorrows. Alam mo, kapag hanap ng pera at ikaw ay talagang sakin ka na sa pera, talagang ayaw mo na, gusto mo nag-uumabaw ka sa pera kahit okay naman, pwede ka naman makontento, pero ikaw, sige pa. Alam mo, minsan masasanay ka na habulin ang pera. To the point na tinatapakan mo na or nakakasakit ka na ng ibang tao or gumagawa ka ng kasalanan. Kaya ingatan po natin na minsan mandadaya ka na para lang sa pera. Alam niyo po ako, minsan napagtanto ko, corporate world, nagtatrabaho po ako sa opisina corporate, and most of my office mates are well-educated. Kasi, malalaking bangko po ito eh, kumbaga, these are the largest banks all over the world. Mga kasama ko doon, mga talagang, college graduate. Di ba doon may mga honors pa. Pero there was a time for us, doon sa company na yon, merong incentive, nagbigay ng incentive, komisyon. So, ibig sabihin, may top 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, hanggang 20, bibigyan ng pera. Kung sino yung makakapag-perform, makakapagbigay ng sales na marami, siya bibigyan ng komisyon. Alam niyo po ba, na kahit ikaw ay edukado, pwede kang mandaya para lang sa pera. At doon ko nakita na ang tao, gagawa lahat ng bagay, dinadaya nila yung pagbibenta nila at kung ano-ano, para lang makasali sila doon sa listahan para mabigyan ng incentive. And these are well-educated people, mga graduate na magagandang eskwelahan. Pero nakakagawa ng masama. Kaya yun pong nakakalungkot. Kaya gusto ng Lord na mag-reflect tayo sa character natin at sa values natin. Ganun na ba tayo kasapin sa pera? That we will do everything, even to cheat, para lang magkaroon ng pera. And God is reminding us sa buhay natin na, Lord, search my heart. Lord, yung puso ko, Panginoon, gusto ko, linisin mo, ingatan mo ako, pati yung isipan ko. Kasi gusto ko, sa pera at sa mga bagay na ibinigay mo sa akin, Lord, gusto ko malugod ka.
Amen? Kasi sa Kanya nanggagaling lahat ng mga bagay na meron tayo. Amen po ba? Another one, dangers ng pera is money becomes your God. Idolatry. Nagiging Diyos na siya. No one can serve two masters. Either you will hate the one and love the other, or you will be devoted to the one and despise the other. You cannot serve both God and money. Matthew 6:24. Hindi pwede sila magsabay, kapatid. Kung mahal mo ang Diyos, uunahin mo ang patungkol sa Diyos, uunahin mo ang gawain ng Diyos, uunahin mo yung mga bagay patungkol sa Kanya. Pero kapag pera ang inano mo, madali mong anuhin ang Diyos sa kanila. Diba? Kaya gusto ng Lord na malaman natin sino ba ang nasa puso mo. Sino ba ang Diyos sa puso mo? Yung pera ba? O yung nagbibigay ng pera sa iyo? Nagbibigay ng provision. Diba? And God wants, ayaw ng Diyos na sabi nga, God is a jealous God. Ayaw niya na ipinapalit mo siya sa mga material na bagay. Kasi yung material na bagay na yan, wala namang buhay yan. Wala namang emosyon yan. Pero ang Diyos makapangyarihan na kayang magbago ng buhay natin. Amen po ba? Letter C. Another dangers of loving money, neglect of your spiritual priorities. May mga prioridad tayo sa buhay natin. Pero nakakalimutan natin yung mga dapat natin gawin. Proverbs 3:9-10, sabi doon, honor the Lord. Sabi niyo nga po, honor the Lord with your wealth. Honor the Lord with your wealth. Amen. With the first fruits of all your crops and barns, and will be filled to overflowing, and your vats will brim over with new wine. Alam niyo po, ang honor, that's part of your worship. Diba? When you honor God, you worship the Lord. Amen po ba? When you honor God, that's part of worship. Yan isa, nawawala ito kapag hindi na si Lord ang nasa puso mo at pinalitan na ng pera ang iyong ang pagpapahalaga sa buhay mo, hindi mo na magagawa ito. That is why God wants you na i-honor mo siya. Okay? I-honor mo. Siya yung nagbigay. Ano lang ba yung magbabalik ka sa Kanya ng mga ibinigay? Which is the 10%. Amen po ba? And another one is, keep your lives free from the love of money and be content. Sabihin niyo nga po, be content with what you have, because God has said, never will I leave you, never will I forsake you. Hebrews 13:5. Diba? Alam mo kung gaano tayo kamahal ng Diyos? Sabi niya, huwag kang mag-alala sa mga bagay na pangangailangan mo. Sino dito may mga pangangailangan sa araw-araw? Amen? Di ba kasi naalala natin, Lord, wala lang kami pambayad ng renta. Lord, kailangan ko rin ng pambayad ng tubig. Lord, tuition fee na naman. Lord, kailangan namin na ganito pambayad sa ganito. Kaya na naman yung mga namin, Lord, yung mga monthly namin. Diba? Sabi ng Lord, huwag kang mag-alala. Sabi ng Lord, anak, hindi kita iiwan, ni hindi kita pababayaan. Ang ibig sabihin nun, hindi ka kailanman magkukulang sa pangangailangan. Unahin mo lang si Lord. Amen? Unahin mo si Lord. And number 3 that I'd like to tell you is money as a test of character. Ang pera po isang kasangkapan, isang tool, pero hindi lang siya isang kasangkapan na magagamit mo, kundi ito ay tinitest din yung character mo. Tayo po ay tinitest lagi ng Lord. Sinusulit, money as a way of to test our faithfulness, generosity, and priorities. It is better to be godly and have little than to be evil and rich. For the strength of the wicked will be shattered, but the Lord takes care of the godly. Psalm 37, verse 16-17. Sabi dito, mas okay pang maghirap ka na gumagawa ka ng mabuti at makadiyos kaysa gumagawa ka ng masama dahil sa kayamanan mo. Hindi ibig sabihin ng Lord na masama ang mayayaman, no.
Mas pipiliin niya pa na maghirap ka. Kung nasa mahirap ka, hindi ka nakakaisip ng masama, gumagawa ka ng mabuti, gumagawa ka ng hindi kasasama, o ikagagalit ng Diyos. Pero nung yumamang ka na, nagbago ka na, yumamang ka na, naging matapobre ka na, nanghahamak ka na ng kapwa. Sabi ng Diyos, mas gusto ko pa yung noon ka na nagiging, kesa na yumamang ka na nagiging masama ka. Kaya gusto ng Diyos na i-test ang puso natin. Kasi gusto ng Diyos, payamanin ka, gusto ng Diyos, iangat ang buhay mo, pagandahin ang buhay mo. Kaya lang, gusto ng Diyos, dumaan ka sa proseso niya. I-test yung character mo, i-test yung ugali mo. Why? Kasi gusto ng Diyos kapag binigay niya yung blessing, ayaw ng Diyos na masayang ito at magamit mo sa kasamaan. Gusto ng Diyos, ma-enjoy mo yung blessing niya at gusto ng Diyos, magamit mo sa tama yung blessing na ibinibigay niya. Amen? Kaya, lagi tayong tinitest dito ng Lord sa puso natin, yung character natin. Amen ba? Andun pa ba yung pananampalataya mo sa Diyos? Andun pa ba yung pagtitiwala mo sa Diyos? Diba kapag wala ka na bang pera, kumakalikod ka na ba sa Diyos? At hinahanap mo na si Bombay? Yan, nasaan kaya? Ibang darating mo si Bombay? Diba? Ibig na hinihintay mo si Lord, Lord, I will wait for you patiently. But God answers our prayers. 1 Timothy 6:17-19, teach those who are rich in this world not to be proud and not to trust in their money, which is so unreliable. Their trust should be in God, who richly gives us all we need for our enjoyment. Tell them to use their money to do good. They should be rich in good works and generous to those in need, always being ready to share with others. By doing this, they will storing up their treasures as a good foundation for the future, so that they may experience true life. Alam mo, si Pablo to, tinuturuan niya yung isang kabataan, yung people, si Timothy. Turuan mo nga yung mga mayayaman dyan sa'yo, na huwag mag-arrogante, na huwag magmayabang, na dapat ang pera nila gamitin nila sa mabuti, i-share nila, hindi lang sa pansarili. Kasi during that time, yung panahon nila, makasarili. At grabe ang pagtatrato ng mga mayayaman sa mga slaves. Hindi dapat ganun. Iba ang tinuturo ni Kristo sa atin. Kaya ka pinayaman ng Diyos kasi gusto niya maging blessing ka sa ibang tao. Yung sinare ko po sa inyo na yung pinupost natin kanta 1 year ago when we officially released it sa digital platform yung kanta ni Pastora. Hindi ko akalain na merong isang negosyante na nag-depress dahil meron siyang 6 na milyon ng utang. Hindi niya alam kung paano harapin ang mundo, harapin yung mga taong nagtiwala sa kanya. And when he heard that song, bumangon siya ulit. At nung bumangon siya, binigyan siya ng idea, bagong negosyo, at yung negosyo niya nagtuloy-tuloy at maraming milagro ang ginawa ng Diyos. And recently, nag-ground launching siya sa BGC. At ang daming negosyante na doon. And he shared his experiences. Sabi nga niya, nung narinig niya yung kanta, sila, narinig yung boss nila. Kanta, bumangon siya ulit. Pinatawag niya yung natitira niyang 2 staff na yung empleyado. Kasi marami na nag-alisan eh. Dahil hindi na nila alam kung ano nangyari sa kumpanya, ano nangyari sa boss nila. Pero we were there last June 28. We've seen a lot of people after that ground launching. Nakita ko yung mga Facebook, yung mga comments nila. Sabi nila, Sir Von, yung negosyante yung pangalan. Hopefully, aatin siya dito to share his testimony para mapakinggan din ninyo. Sabi niya, halos lahat ng negosyante pumunta doon, may mga pinagdadaanan. Baog sa utang, bankrupt, binenta yung bahay, yung mga sasakyan, halos lahat nawala sa kanila. To the point na kine-question nila kung may Diyos pa. Pero dahil sa testimony, ng taong ginamit ng Diyos para bumangon, nagkaroon sila ulit ng pag-asa na totoo pala ang Diyos. Kaya marami pong umiyak doon sa BGC, doon sa almost 1,000 po yung umatin.
tao lang na binago ng Diyos, pero ang dami ang natouch. Marami rin ang nabago. Kaya gusto ng Diyos na maging marunong din tayo sa pera natin. Why? Kasi kayang baguhin ng Diyos ang buhay mo, na maging pagpapala ka sa ibang tao, na hindi lamang na ma-enjoy mo. Yes, God wants you to enjoy yung buhay mo. Pero there is beyond that. There is a deeper purpose na gustong mangyari sa buhay mo, for you to be a blessing to the people around you that matters to God. Amen? And the letter B, money reflects our character. Money as a test of character. Letter B, money reflects our character in our relationship. Mga tatlo na lang matatapos natin. Money reflects our character in our relationship. Sabi nga kanina, honor the Lord with your wealth. I-honor mo si Lord. That's part of your worship. Kasi may relasyon ka sa Panginoon eh. May relasyon ka sa Diyos. Kung may relasyon ka sa Diyos, lahat ng meron ka, kasama yun para siya ay sambahin mo. Amen? And each one of you must give as he decided in his heart, not reluctantly or under compulsion, for God loves a cheerful giver. 2 Corinthians 9:7. Alam mo po sa pagbibigay, minsan maraming mga even the people outside, and sabi nila, Pastor May, yung mga churches na yan, yung mga pastor na yan, sila na papaya, nagbibigay kayo, pinayayaman lang nila. Pinayayaman nyo na yung pastor. Sabi po, sana nga yung mga pastor. Totoo ito eh. Karamihan na nagsasabi na they don't have any idea. Why? Because they're not part of it. Something you are not part of, something you are not involved or engaged. You are ignorant of kung ano yung talagang nangyayari. Pero kung ikaw ay nagduduod, kasabi ka, you're one with the family, malalaman mo kung ano yung pangangailangan. People give because they know their purpose. They know who are they giving it to. Kasi alam nila na pinagpapala sila sa church na to. Alam nila na pinagpapala sila sa church na to. Alam nila na ang Lord ay nandito. And it's part of their worship. Kaya marami po sa atin dito na talaga pinagpala ng Lord. Amen? Kaya nga po, isa sa mga natin, like yung mga kabataan po natin dito, is like si Brother Ra. Diba, at his early age niya, ang dami ng problema sa buhay. Problema niya yung bahay nila, na mawawala sa kanila, hundreds of thousands. Kaya lang ba siya, nag-aaral lang siya. And even yung kanyang, yung papayaran ng kanyang nanay niya sa ospital na napakalaki. Pero God has been so faithful. Walang pinipili ang Diyos. Kapag alam niyang mapagkakatiwalaan ka sa pera, He will answer lahat ng pangangailangan mo, inimit ng ating Lord. And God is so true. And even in our lives, iniwan namin ni Pastora yung corporate world. Pero paano tayo ang makakain natin? Sabi ko, yung mga anak pa nga namin, ang lakas kumain. Paano kaya kami saan kami ano? Pero alam mo po, sa bigaya na lang talaga ng Lord, na God is able to provide us. Nandoon lagi yung provision. Minsan may magbibigay na lang, minsan may pupunta dito, magbibigay na lang ng ulam, ng merienda. Diba ko lang, hindi ko naman tinatawag, hindi ko naman inano, hindi ko po gawain na manghingi sa tao. Gawain ko lang po manghingi sa Diyos. Yun naman po. God never fails to answer. Amen? Amen. Hallelujah. And before I end, I want to read this. I want to read this story na napaka-importante ko sa buhay natin. Na maaaring makaka-relate tayo dito. Habang natuturo si Jesus sa maraming tao, merong isang tao na lumapit sa kanya. In Mark chapter 10, verse 17 to 25. As Jesus was starting on his way to Jerusalem, a man came running up to him, knelt down and asked, lumot pa. At nagtatanong sa ating Panginoong Jesus, "Good teacher, what must I do to inherit eternal life?" Sabi ni Jesus, "Why do you call me good?" Jesus asked, "Only God is truly good. But to answer your question, you know the commandments. You must not murder, you must not commit adultery, you must not steal, you must not testify falsely, you must not cheat to anyone, or honor your father and mother." Sabi ni Jesus, inisa-isa niya yung mga 10 commandments.
Diba? Paano daw siya maliligtas ang magkakaroon ng buhay na walang hanggan? Inisisa ni Jesus sa kanya yung 10 Commandments. O, ito. Huwag kang magnanakaw, huwag kang papatay, huwag kang mangangalunya, huwag kang mandadaya. Okay? Sumunod ka sa mga magulang mo. Pero ito yung sabi ng mama, ng lalaki. Teacher, the man replied, I've obeyed all these commandments since I was young. Kasi si Jesus, alam niya. Sa mubas, alam na alam yung 10 Commandments, alam na alam yung mga bagay na alam natin na dapat natin gawin sa Diyos. Verse 21. Looking at the man, Jesus felt genuine love for him. Nagkaroon ng pagmamahal ng ating Diyos sa kanya. Sabi niya, there is still one thing you haven't done. He told him, go and sell all your possessions and give the money to the poor, and you will have treasure in heaven. Then come and follow me. At this, the man's face fell. May nahulog yung mukha, pastor. Hindi. Ibig sabihin, napayuko siya. Sabi dito, and he went away sad, for he had many possessions. Napayuko siya sa kalungkutan. Bakit? Dahil itong taong nagtatanong kay Jesus kung paano magligtas at magkaroon ng buhay na walang hanggan, itong lalaking ito ay saksakan ng yaman. Jesus looked around and said to his disciples, how hard it is for the rich to enter the kingdom of God. This amazed them. But Jesus said again, dear children, it is very hard to enter the kingdom of God. In fact, it is easier for a camel to go through the eye of a needle than for a rich man to enter the kingdom of God. Sipin mo, ang yaman mo naman, no? Pinagyaman ka na, pinasagana ka na, Lord, inangat ang buhay mo. At madalas sa mga mayayaman, tingin natin sa kanila, di ba, parang, wow, pinagpala sila, mayaman sila, siguro mabuti sila, mabuting tao. Kaya minsan, karaniwan ng mga mayayaman, they have this, parang na-empowered sila ng, righteous ako. Kaya nga ito, nasabi niya, nagawa ko niya 10 Commandments, Jesus, hindi naman ako nandadaya, mabuti akong tao, wala akong pinatapakang tao, mahal ko mga magulang ko, hindi ako nangangalog niya, wala akong baga, masasabi niya talagang righteous siya. Pero may nakita ang Diyos sa kanya, sa puso niya. Sabi ng Lord, it's a test of faithfulness. It's a test of character. It's a test of your values. Go and sell your possession and give it to the poor. Come and follow me. Hindi niya magawa, nalungkot siya. Bakit? Dahil sa dami ng kayamanan niya, hindi niya kayang mawala ang kayamanan niya para lang doon sa hinihiling niyang kaligtasan. Para doon sa hinihiling niyang buhay niya wala mang. Gusto mo yung mga bagay na eternal, na sobrang halaga sa'yo. Pero yung sakripisyo, yung totoong pag-ibig kasi, kayang magsakripisyo. Ganoon ang ating Panginoong Jesus. Iniwan niya yung karangyaan ng langit pumunta dito sa lupa para abutin tayong mga makakasalanan. Abutin tayong madumi, mabaho, dahil sa kasalanan natin. Inabot tayo ng ating Panginoong Jesus. Ginawa niyang lahat. Ibig sabihin, sinakripisyo ng sarili niya para bayaran lahat ng kasalanan natin. Makasama lang natin ng Diyos. Maligtas tayo at magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kasi kailangan natin mag-isip, kaya ko bang pakawalan ng kayamanan nito? God is not telling to you na, lahat ibenta mo, ubusin mo yung pera mo, mamigay ka sa mahihirap. Hindi po, ang point po dito ni Jesus is, sino ba ang nasa puso mo? Priority ba yung kayamanan mo kaysa sa Diyos? Hindi mo kayang bitawan yung mga bagay na yun. Hinahabol mo ang pera, hinahabol mo ang kayamanan. Pero gusto mo yung mga napakahalagang bahay. Kapatid, it takes sacrifices.
kailangan may gagawin tayo. Amen? Kasi ang totoong kayamanan natin ay si Jesus. Ang totoong kayamanan natin ang Diyos. Kasi siya ang pinanggagalingan ng ating buhay at ng ating kayamanan. And as I am, don't let money destroy your family. Don't let money take over your marriage. Don't let money hinder your relationship with God. And never, ever let money control you. Because your true riches can only be found in Jesus, your greatest treasure and your everything. God is your everything. God is your greatest treasure. Huwag mong ipagpalit yung relasyon mo sa Diyos. Huwag mong ipagpalit yung relasyon mo sa ating Panginoong Jesus sa mga bagay na madaling mawala. He is the one who matters to us. Kaya nga may mga ibang milyonaryo na hindi sila insecure kapag may pera. Sabi nga nila, kapag nawala sa akin ang milyon na to, o yung bilyon na to, okay lang. Kasi alam ko kung paano kuhanin yun ulit. Kasi mas importante sa kanila ang relasyon nila sa Diyos. There are so many millionaires, billionaires, na may tamang relasyon sa Diyos. At yun yung gusto natin tularan. Hindi mo naman kailangan maging milyonaryo, bilyonaryo para magkaroon ng tamang relasyon sa Diyos. Ngayon pa lang, wherever you are, anumang estado ng buhay mo ngayon sa pera mo, meron kang 20 pesos, meron kang hundreds of thousands, meron kang millions, sa savings mo, sa account mo, ang importante kapatid na tanong, kilala mo ba ang Panginoon Jesus? May tunay ka bang relasyon sa Kanya? Because He is our greatest treasure. He is our everything. Let me just all stand right now. Hallelujah. God is our everything. Amen. Huwag mo ipagpalit kapatid ang ating Diyos sa pera. Huwag mong ipagpalit ang ating yung relasyon mo sa Diyos sa ibang bagay. Mas importante siya. Amen? At kapag inuna natin siya, sabi nga sa Matthew 6:33, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all the things that you are worrying, He will add it to you. Pupunan niya. Nag-aalala ka sa pamilya mo, nag-aalala ka sa trabaho mo, nag-aalala ka sa negosyo mo, nag-aalala ka sa asawa mo, nag-aalala ka sa anak mo, nag-aalala ka sa future mo. Kapatid, unahin mo ang Diyos. Dahil mas inaalala ka niya kaysa sa mga inaalala mo. Dahil sa Diyos, lahat ng yan nasa kamay niya at gusto niya iparanas sa iyo. Amen? The Lord is our shepherd, and we will not lack anything. Hindi ka magkukulang dahil merong Diyos na laging gumagabay sa iyo.